Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang may pandinig ay makinig. Ang sabi sa dulo ng Ebanghelyo. Noong mga bata tayo, kanino ba mga salita ang mahalaga nating mapakinggan upang maging ligtas tayo at maging maayos ang ating buhay? Hindi ba ang salita ng ating mga magulang o nakatatanda sa atin? Noong tayo ay nagsimula ng mag-aral, hindi ba salita naman ng ating mga guro ang napakahalagang pakinggan at sundan upang makatapos tayo ng maayos sa ating mga pag-aaral? Kung titingnan natin, napakahalaga ng mga salita ng ibang tao upang maituwid natin ang araw-araw. Pero ito ang tatandaan natin, ang salita na tanging makatutulong sa atin upang makatawid mula dito patungo sa buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa ating mga pagbasa sa ngayon, may dalawang mahalagang bagay na itinuturo ang salita ng Diyos. Una, palaging maganda at pabuti ang nais ng Diyos, ngunit may gustong sumira nito. Nagtatanim ang Diyos ng kabutihan sa mundo dahil gusto niyang maging mabuti ang kinabukasan natin. Sa kasamaang palad, may presensya ng dyablo na gusto tayong ilayo sa kabutihan. Gusto ng dyablo na ilayo tayo sa Diyos at sa ating kaligtasan. Kaya ang palaging kilos ng dyablo ay pagtatanim ng pagdududa sa ating mga kalooban at ginugulo tayo upang mapaisip tayo kung totoo nga bang may Diyos. Patuloy ang kanyang pagbulong na huwag nating pakinggan ang sinasabi ng mga nangangaral ng salita ng Diyos hanggang sa ginagawa na natin ang gusto lang nating gawin at aabot na sa pagtuloy na pagkilos na hindi natin naiisip o napapansin na nakakasakit na tayo ng kapwa. Maaring humantong pa tayo sa sitwasyong hindi na natin matukoy kung alin ang tama at mali. Anong mangyayari sa wakas kung ganyan? Ang sabi sa Ebanghelyo, titipunin upang sunugin. Ang ikalawang mahalagang sinasabi sa atin ng mga pagbasa ngayon ay ito. Naghihintay ang Diyos.
na magbago tayo. Hindi niya tayo itatapon upang sunugin at parusahan kapag tayo ay nakagagawa na ng masama. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin na ang Diyos ay mahabagin, nagtitimpi at nagbibigay ng panahon upang makapagsisi ang tao. Kahit na maaari namang parusahan na lang tayo agad kapag gumawa tayo ng mali. Pero hindi ginagawa ng Diyos iyon. Hindi siya katulad natin. Gusto nating maparusahan agad ang nagkamali. Pero ang Diyos, kahit na paulit-ulit tayong magkamali, hindi nagbabago sa pagbibigay ng pagkakataon na tayo ay magbago. Naghihintay siya, nagtitimpi, at patuloy na handang magpatawad hanggang sa magsisi tayo. Ganyan ang Diyos dahil minamahal niya tayo ng lubos at gagawin niya ang lahat para lang makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, napakabuti ng Diyos at napakabuti ng nais niya para sa atin. Huwag natin itong sayangin at tanggapin natin ng bukal sa kalooban.